kanilang mga buhay. Pag sinabing I have the watch, lalo na po sa Navy, ang ibig pong sabihin niyan, asahan mo na pagkakatiwalaan mo ako at hindi kita papabayaan habang ako'y nakagwardya. Posible kaya na ito ang isa sa mga konteksto ng pangyayari na lost lamang in translation. Mali kayang ang hiling talaga ng kadete ay siguraduhin ng Pangulo na may nakabantay pa rin sa likod ng mga sundalo sa mga pagkakataong sila ay nakasabak sa panganib. Mga kabanat, no, nag-trending ngayon itong pahayag ni VP Sara at maraming nagagalit maging mga congressman, no, lalo na yung mga Quadcom committee ngayon na humahanting kay VP Sara ay nagagalit. Sabi nila ay delikado daw itong sinabi ni VP Sara, pero yung kung intindihin mo talaga yung konteksto na pagsasalita ni VP Sara ay yun ay bunga ng kanyang pagkakadismaya doon sa ginawang graduation kung saan hiningi ng isang kadete ang relo, no, o watch, no, pero dami nagsasabi ay hindi naman talaga daw literal na watch yung hinihingi ng bata, ayon sa ibang mga eksperto nagsasabi. Pero ang masama, mga kabanat, alam nyo, itong kadete na humingi ng watch kay President Bongbong Marcos ay pinatawan pala ito ng parusa ng kanilang commander-in-chief doon sa isang ano na yon. So, di ba? Iwan ko lang kung anong reaksyon ni President Bongbong Marcos doon sa ginawang pataw doon sa bata. Doon natin, dito mo kasi masusubok ang isang pangulo kung gaano kamahal itong ating sundalo, mga kabanat. Dito kung kaya niya bang ipagtanggol ito, kumbaga na miss ano lang, no? Na miss ano lang. Kung hindi ito sinaway, o halimbawa, nagtrending kasi sa social media na pinatawan din ng parusa itong kadete na humingi ng watch kay President Bongbong Marcos. Kung hindi ito, kumbaga kung walang gagawing hakbang itong si President Bongbong Marcos, ibig sabihin medyo hindi niya kayang i-watch itong mga sundalo natin, mga kabanat. Yun ang sa akin. So ito, mayroon akong video pakita dito. Ito. Armed Forces of the Philippines na may kadeteng humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony noong Mayo, kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawan hindi daw ka hiningi at hindi katanggap-tanggap, kaya pinatawan ng parusa ang naturang kadete. Pinatawan siya ng parusa. Ibig sabihin, yung nangyaring kadete na yan, pinarusahan. Di natin alam kung anong klaseng parusa yung ginagawa doon. Medyo masaklap, no? Medyo, sa akin, medyo foul din, no? Medyo foul din ang ginawa ng isang official na yon na pinatawan ng hindi natin masusubok kung kung gaano pinahalagahan ni President Bongbong Marcos itong ating mga kasundaluhan. Kasi alam nyo, si President Duterte kasi bagamat ganun-ganun na lang, ganun nila ngayon binibira si President Duterte, talagang inuusig nila. Nakikita natin sa panahon ni President Duterte kasi halos namimigay kasi ng relo yan baka yun ang isang ang relo kasi mga kasimbolikal yan relo, watch, di ba? Watch, di ba? Pag sa ibang term ng watch, di ba? Parang bantayan kita, no? Di ba? Bantayan kita. Babantayan kita kasi sa ibang term sa mga sundalo yan, pag sinabing watch ay may ibig sabihin yan, mga kabanat. So baka ito yung tinutukoy ng ang kadete na ito, Mr. President, can I have you watch as a gift? Baka doon pa lang ay sinusubok ng isang kadete itong ating Pangulo na sa paraan na yun ng relo, kung kaya niyang ibigay yung buong suporta ng Pangulo sa ating mga kasundaluhan. So doon pa lang, kumbaga sa test ay bagsak ang Pangulo natin kung talagang sa pagsubok patungkol sa pagsusuporta niya sa kasunduluhan, doon pa lang ay bagsak na sa aking pananaw, mga kabanan. Kasi parang nakita ko sinusubok yung Pangulo dito So ang masama doon na kinagalit ni VP Sara doon sa sagot ni President Bongbong Marcos, bakit ko ibibigay sa iyo yung watch ko? So, di ba? Parang na-offend dito doon si VP Sara at doon pumasok sa utak niya na gusto niyang tanggalan ng ulo itong si President Bongbong Marcos. Bagamat medyo pangit yung term na ginamit ni VP Sara kaya umalma itong mga
Quadcom Committee at itong si Dante Maravillas na itong si Dante sumasawsaw, no? Masawsaw kasi ngayon post ng post na walang kabalastugan na post, walang kakwintak-kwintak, post ng graphics, no? Sa lagi kong sinasabi, sa tandaan yung tao na yan, pagdating ng 2028, no, kung sino bang mananalo na presidente, doon na naman siya, no? Doon naman siya doon na naman yan kakapit, parang yan linta, alam mong linta, no? Kung saan may dugo, doon kakapit. Kung saan siya may masipsip, doon yung kakapit. Parang yan ang nakikita ko Kaya, alam mo, walang problema kung magbumatikos ka pero dapat ilagay mo sa tama. Yung wala na sa tono, yung hindi mo na alam kung anong tama, anong mali. Sa pahayag ni BP Sara, madali namang maintindihan yun. Bunga ng pagkakainis ni BP Sara kasi yung sinabi niyang tatanggalan ng ulo ay sa isip niya yun no? Sa kanyang sa utak niya parang pumasok bigla sa utak niya na gusto niyang tanggalin. Parang kumaga mayroon tayong minsan emosyon na sa loob lang kung sa utak natin nakakagawa tayo na kung anong imposible nga sa ating kumbaga kaaway natin pero hindi natin magawa sa in person. Pero yun siguro yung nangyari sa ni Sara na sa isip niya gusto niyang tanggalan. Pero ito ang pinahayag ni Idlingao patungkol sa sa reaksyon ng ilang mga matataas na opisyal na mahalaga din maintindihan natin ito. Ito una, dito tayo sa negative. At saka may positive, negative itong comment dito. Aming kontrobersyal na pahayag si VP Sara Duterte sa kanyang press conference noong Biyernes at isa sa mga ito ay kwento umuno tungkol po sa relo. Ayon kay VP Sara, hiniling daw ng isang graduate ang relo ng presidente bilang graduation gift. Ang sabi daw ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nagalit daw si VP Sara sa sagot umano ng Pangulong Bongbong Marcos na why would I give you my watch? So doon pa lang sa tono, no? Why would I give you my watch? Pero kung ita-translate mo kasi sa ibang tono ng nagsasabi, medyo bakit ko ibibigay sa iyo yung paningin ko, ika nga parang gano'n, no? So isang isang kadete ito at maaring ito siyang itong kadete nila ipagtatanggol ng ating bansa. Pero parang sa akin sablay ang ginawa dito ni President Bongbong Marcos Sablay. Doon pa lang sa test na ito medyo bagsak siya kung paano niya pahalagahan itong ating mga kasundaluhan no? Para sa akin bagsak Test, parang tinitest dito si President Bongbong Marcos bagsak Tuloy natin. Mukhang ang nasabing insidente ay nangyari sa nakaraang graduation ng Philippine Military Academy. Sa mga nakapanood sa pahayag ni VP Sara, may mga nagtanong, bakit naman hindi binigay ng Pangulo ang kanyang relo sa nasabing kadete? Baka mahal, di ba? Ikaw ba naman mahal na relo, 3 million pesos. Baka hindi, yun ang Pero dapat, kung ganun man ang kamahal at halimbawa natin halimbawa yung relo ni President Bongbong Marcos ay may sentimental value talaga at hindi niya maaari ibigay kasi may sentimental value sa kanya. Halimbawa natin, yung relo na yun galing pa sa kanyang ama at may kumbaga may personal talaga na hindi niya mabibigay. Sana sinabi niya, sige, nanghihingi ka sa akin ng relo, kaya kitang bigyan ng relo, no? Maghahanap ako ng relo. Marami akong relo sa bahay na meron akong hindi ginagamit. Yun ang ibibigay ko. Yun dapat sana, mga kabanat, no? Para naman sa iba, ang mas malaking tanong, bakit hihingi ng kadete ang relo ng kanyang Commander-in-Chief? Parang maliit lamang na issue pero labis itong kinagalit ni VP Sara na gusto raw niyang tanggalan ng ulo ang Pangulo. Parang kasi sa akin parang paghingi ng watch, may symbolical yun Symbolical yun mga kabat. Hindi lang watch yun na relo na tatingin naman ng oras. Hindi lang yung relo na, anong oras na? Ganitong oras na po. Hindi ganun ang ibig sabihin nun Parang may symbolical yun mga kabanat. May meaning talaga yun. Nga lang, doon pa lang ay talagang bagsak yung ating Pangulo mga kabanat doon. Nagtanong po kami sa mga opisyal ng AFP na graduate ng PMA kung merong gantong tradisyon sa PMA na baka lang hindi natin nalalaman. Ang sabi po nilang lahat, walang ganong tradisyon. Ang dagdag pa ng isa, baka biro lamang ito. Gayunpaman,
Kakaibang biro ito sa isang institusyon na malaki ang pagpapahalaga sa otoridad at sa chain of command. Sa karanasan kasi ng maraming reporter, ang tanging mahilig humingi ng iyong relo ay hold up Para sa akin, di naman biro yun eh. o kaya ay Abu Sayyaf. Pero kung tutusin kasi, ang ama ni VP Sara ay nahilig sa pagbibigay ng mga relo sa mga sundalo. Taong 2019, binigay ng Pangulong o ng dating Pangulong Duterte ang kanyang relo kay graduating cadet Alberto Hulakit dahil hiningi raw ito mula sa Pangulo. At nung Marawi Siege naman, binigay ni Pangulong Duterte ang kanyang relo sa isang sundalo. Ganon din ang ginawa niya sa pagbisita sa isang kampo sa Northern Samar noong taong 2018. Pero ang hindi po malinaw kung ano ang konteksto ng umunay paghingi ng kadete ng relo mula sa Pangulong Bongbong Marcos. Bagay na ayon sa ilang PMA graduates na nakausap namin ay hindi nila iisiping gawin. Pero meron pang isa pang posibleng paliwanag ayon po sa isang retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Pinag-uusapan daw kasi ito ngayon sa mga group chat ng mga PMA alumni. May bagong tradisyon daw na sinisimulan ang mga batang kadete na hindi po tungkol sa literal na relo. Dahil tungkol daw ito sa ibang klaseng watch. Parang, can you watch my back? O bantayan mo ang aking likod. Sa konteksto kasi ng militar, ang watch ay ang bantay o yung nakaposte kung saan iaasa ng mga kapwa sundalo nila ang kanilang mga buhay. Pag sinabing I have the watch, lalo na po sa Navy, ang ibig pong sabihin yan, asahan mo na pagkakatiwalaan mo ako at hindi kita papabayaan. So yun, malinaw. So kung test ng ano yun, bagsak ang ating Pangulo mga kabanat, malinaw doon. Di ba? Kasi kung sasabihin ng Pangulo na mahalaga itong aking relo, hindi rin namang dahilan. Kasi kung ganong ano mo, medyo para sa akin kasi, yung sagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos, foul din eh. Foul din eh. Bakit ko ibibigay sa yung watch ko? O, nanghihingi ang isang tao, ng halimbawa, nanghihingi ang isang tao ng regalo sa'yo, tapos, ang hiningi sa yung regalo, yung relo, watch mo, kasi watch yung ginagamit ko, baka ang ibig sabihin ng kadete niyo hindi naman talaga literal na watch, no? Kaya watch ang ginagamit ko, kundi hindi watch talaga na bantayan mo siya, no? Baka yun ang tinutukoy ng kadete na yun, kaya watch ang ginagamit nating termino, no? So halimbawa ang kadete na yun hiningi yung watch, no? So kung ang interpret ni President Bongbong Marcos ay mali, halimbawa relo, palagay natin relo yung ini-interpret ni President Bongbong Marcos na hinihingi sa kanya. Pero sa akin, Paul, yung sagot ni President Bongbong Marcos, bakit ko ibibigay sa yung watch ko? Oh, ang pangit, di ba? Ikaw nanghingi ng regalo tapos sasagutin ka ng ganun, di ba? Bakit nanghingi ka sa kanya ng hingi ko yung relo sa iyo, watch, hiningi ko sa yung watch, ang watch mo, tapos tatanungin mo pa ako bakit ko hingi ng ang watch mo sa akin. Ano bang purpose ng watch? Di ba? So kung nagsagot siguro ang kadete na ano bang ibig sabihin Mr. President ng watch? Tapos ang Pangulo, lalong kakahiya. Di ba? Kung halimbawa, sabi mo, Mr. President, can I have you watch? Bakit ko ibibigay yung watch sa'yo? O, di ba? Nagbalik tanong ating Pangulo sa isang kadete. Pag sinagot niya ng kadete na, bakit ano bang purpose ng watch, Mr. President? Nako, napakalaking katatawanan sa ating Pangulo mga kabayan pag gano'n ng feedback ng kadete. Diba? So, kumbaga, sa test ng doon, bagsak ang ating Pangulo mga kabayan natin. Kumbaga, sabihin natin, 1 billion yung relo na yon, pero dapat humahanap ng paraan itong ating Pangulo sige, dahil humingi ka ng gift mo, bibigyan kita ng relo. Pero itong relo kong sinusuot ngayon, hindi ko ito mabibigay sa iyo dahil ito'y may malaking sentimental value. Kahit yung buhay ko, hindi ko kayang itumbasan ito dahil napakahalaga. Yun sana explain doon. Hanap ako ng ibang relo. Marami ako sa bahay na relo na hindi nagamit. Yun ang ibibigay ko sa iyo. Ganun siguro ang reaction dapat na maganda. Hindi yung why diba? Bakit ko ibibigay sa iyo yung watch ko? Di ba? Medyo doon yung punto na uminit yung ulo ng ating Vice President. Parang din, kung sa titingnan mo, mababaw lang na dahilan, pero ang katumbas kasi may malalim na meaning
meaning, pagpapahalaga eh. Kasi itong si President Marcos, parang siya yung pinaka siya yung magbabantay sa ating mga sundalo eh. Pero doon pa lang, medyo sablay talaga mga kabanat eh. Nakikita ko. Pero sa akin, hindi ko kinano. Pero sablay ang Pangulo sa sagot niya. Sablay. Sablay. Kumbaga, tinetest ng sundalo yung ano ng ating Pangulo kung gaano niya papahalagahan. Halimbawa, masasabihin naman natin, ang hinihingi ng Cavite ay hindi literal na relo. Sa sagot ng Pangulo, bagsak. Bagsak talaga mga kabanat. Sobrang bagsak. Diba? So, lumalabas na hindi kayang papahalagahan ng ating Pangulo itong ating kasundulan kung ang tinutukoy na yon hindi literal na watch. Kung halimbawa, watch naman talaga yung tinutukoy doon, eh dapat hindi yung ganun na para sa akin hindi dapat ganun ang salita ng isang Pangulo. Hanap ng paraan siguro, no? Kasi as a gift eh. Ibig sabihin regalo, baka malay mo, baka yung kadate na yun, birthday niya ngayon. 'Di ba? 'Di ba? 'Yun ang problema diyan mga kabanat. So, 'yan ang reaksyon natin about sa video nito.